po ba o maalat ang gusto ninyong asin? Yung ba yung ating Vox Populi ngayon? Hindi pa. Yung resulta, nung ating sinasabi kayo na, i-quote natin, yung resulta ng survey ng Okta. Pero, lagyan natin ng konting twist, Kong. Kasi ginamit nila yung major concern. Tayo naman, gamitin natin yung terminong ipinag-aalburuto nyo rin ba? Ayan. Ipinag-aalburuto nyo rin ba? Parang bulkan ito, Kong. Ready na po sumabog ba ito? Masyadong mahaba yan. Umaalma ka na rin ba? Gano'n na lang. Ito nagiging boss ng taong bayan. Pero ang tanong nila, pag inisip nilang mabuti, tama pa ba yung ganitong mga aktwasyon? Tama pa ba itong mga ganitong gawi? Pero dyan, di ba, ang patakaran natin sa programang ito, pagka Biyernes, puro magagaan na subject matter ang ating tatalakayan. Tama po naman kayo dyan. Pero minsan ko, mayroon talagang hindi maiiwasan Kasi, ito medyo, sa tono ng mga tanong mo, masasabi ko ito'y maselan na subject matter. Opo, tama kayo dyan, Kong. Medyo malalim ito at siguro, baka gusto mong gumawa muna tayo ng konting pagbababala. Halimbawa, bato-bato sa langit. Ang tamaan. Tamaan. Kahit mabukulan, ay huwag magalit. Ayan, partikular na po. Matyak, ngayon nga lang, Kong, sa tingin ko may kasi mga hindi ko naman inaasahan na may magtatanong na ganyan. Ang buong akala ko, maraming, kagaya ng sinabi mo, maraming nag-aatubili, ngunit siguro, dumami ba yan? Yun na nga po, yung nagpaparating sa ating palatuntunan. Tsaka ngayon, Kong, baka malamang, magkaka-interest din po mga vlogger. Baka mamaya, may mga reaction video sila at gamitin itong ating palatuntunan. Kong, ano ha? Alam mo, Jen, ako, ang masasabi ko dyan, kaya siguro nagkaroon ng ganyang programa, ay nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions, ano? So parang social problem na ba ito, Kong? Dumating na tayo sa ganung punto? Magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan. Kasi yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya at nag-uulat sa kanya, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina, ay naghahanap ng kasagutan kasi. Naghahanap ng access sa ating justice system. Isa po yan. Yan ang institusyon na nakalatag sa ating demokrasya, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Ngunit bakit nababypass ito? Halimbawa, nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Opo, yan. Pangkaraniwan. Ang binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng pinag-uusapan, naging byword nga yan, na ito, nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. At pumunta nga kay Senador Tulfo, halimbawa. Ano na nangyari sa ating katarungang pambarangay dyan? Kasi ang ating batas nakalagay, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungan pambarangay. Tama po kayo. So, ang sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating barangay justice system? Well, aminin natin hindi. Kung mukhang dumarating po sa ganung punto, parang talagang ni iba nga, hindi na sila lumalapit dyan. Sige, palagay mong medyo humina yun. Sa lahat ba ng pagkakataon, mahina? Wala bang barangay nakagagawa ng tungkulin nila na payapain halimbawa yung nag-aaway na mag-asawa? Well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman, ako naniniwala, meron naman talaga. Halimbawa, meron tayong kung pag-uusapan naman ay employee-employer relations. Alam mo, yung ating NLRC, merong as a quasi-judicial body, meron silang tinatawag na parang SENA ito yung first entry approach, na kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, pwedeng arbitration. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Yung technical na gawain ng mediation, conciliation or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution. Ito yung nananatiling confidential Hindi naman ito ginagawang public ganun pala yan. Kinakailangan, ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin,
hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema, Oo. isa siyang masasabi nating substitute eh. Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system eh. Okay. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Ay, siyempre, due process of law. Tama po Kailangan yan. parehas. Oho. Parehas mong nakikita Ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Oho. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya eh. Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa. Tinawag. At pagkatapos, pagka hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganon, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa naman yan, ay public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, Nako, oho. at para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Aha. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So, dapat ganun pala ito tinatrato. Ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niyan, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. Opo. All in observance of due process. Pag nalagpasan nyo yan, kung technically, parang hindi Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, oho. Ngayon, nagiging public, nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali eh. Kasi public, may napapahiya, may na-humiliate. Opo. Kung minsan kasi yung process, makikita mo, abusive, it can be abuse, oppressive, at hindi naman impartial. Opo. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Ay, siyempre po. Ang huwes titingin sa pamagitan ng ebidensya, i-assess niya, susuriin niya. Sa mga tweed, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaring sinasabi mo, ako po'y pantulong, ako po'y pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, opo. At nababypass, lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Yun ang masasabi ko dyan. Ako, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Kasi, hindi naman, yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Opo. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras lang ng kanyang programa, nasasagot agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Gwardiya kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat ng benepisyo namin na ibibigay at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun, halimbawa. Opo. Nangyari, isolated case. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng galit sa'yo. Maring hindi galit. Ngunit hindi ka na niya siguro opo. titingnan kagaya ng yung pagtingin niya dati na isang mabuti kang tauhan. Halimbawa, sapagkat gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation sa paraan na maliwanag na maayos ninyo nang walang mapapahiya. Hindi ganun ang ginawa mo eh. Maaring ang isang partido ay nagkaroon ng madali ang resolusyon sa panig na yon. Ngunit yung kabilang partido ay merong problema doon. Nagkaroon naman ng masamang impresyon yung kabila. So, ano ngayon ang epekto sa lipunan as a whole? Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon
nagiging public ang pagre-resolve. Hindi ganon yung patakaran ng ating judicial system. Meron pa pong halimbawa, isang motorista na inapi ng isang otoridad, law enforcer o policeman, sa tingin niya, aping-api yung isang driver eh. Kaya para bagang itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. Paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? Yung opisina ng pulis natin, doon ka magsusumbong eh. Opo. Doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Iahain mo. Ngayon, dapat, yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito, ikaw ang sumbungan talaga eh. Opo. Sa mga tweet, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo. Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga pulis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5 balimbaho at sa anumang klaseng television. Opo. Silang gumawa ng programa. Kasi sila yung program. marami. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Pwede nga naman. Diba? Opo. Kasi meron silang mandato eh. Kasi yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun eh. So, ano yung legal personality? Ano yung legal authority niya para mag-resolve ng internal disputes? Wala. Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Wala. Binding ba? Wala naman. Hindi binding yun kahit saan. Sapagkat, walang authority eh. Walang legal basis. Yun ang nakikita ko. So, sana nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan nating sumusulat sa'yo. Pero ang tanong nito, bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon na ang tao sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga programa sa television at radyo, siguro ng mga public service, parang mas gusto pa nilang lumapit doon kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. Siguro yung iba na ipagkamali nila na akala nila yung madalian. Yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Opo. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila, kaya itatawag niya. Kasi public ito eh. Ibig sabihin dyan, nasesensationalize. Opo. Parang may vigilantism dito eh. Opo. Diba? Kasi public. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. Parang walang napapahiya. Para sa ganun, lasting. Opo. Ang magiging output nito, Jen, ay yung tinatawag na restorative justice. Ganun pala yun. Ibig sabihin, merong healing. Opo. Ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon, magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. Hindi punitive. Opo. Kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari yun? Opo. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, nagkaroon siguro ng konting naiabot yung kagyat na relief. Pero yung epekto ng kabuuan, Opo. merong isang void doon, merong isang nasaktan doon. At hindi malilimot yun. Maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime na yun. Ito yung problema eh. Siguro pwede nating gawa ng example dyan. Opo. Noong panahon ng matandang Roma, Opo, Roman Empire. Ancient Rome, yung Roman Empire. Alam mo yung mga gladiators, di ba? Opo. Nandun ka dun sa, ano yung tawag dun sa mga yung audience, yung gallery. Ayan, Kasi, yung panahon ng Roman Empire, mga barbaric yung iba dyan. Opo. So, gusto nila yung patayan. May gumawa pa ng pelikula niyan. Yung gusto yung bumuhos ang dugo, yung pugutan ng ulo. Ligwak, At kapag ka merong napatay doon at lumigwak ang dugo, palakpakan pa yun. Yes. Tuwan-tuwa sila doon sa spectacle na yun. Opo. Hindi ganun yung pagre-resolve ng Hindi ganun ang pagre-resolve. Maring yung public napapantasize dito sa ganito. Maring natutuwa siya eh. Pero pag tiningnan mo, hindi ito yung kailangan. Hindi ganito yung paraan. Lalong umihina. Nababypass ang ating mga institutions. Ilan ang institutions natin na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan? Merong kampaw. Public Attorney's Office, opo. May Public Attorney's Office ka. Ako, nakaaway na po niya yun. Isa sa kanilang misyon ay tulungan. Ang totoo niyan, marami ring nire-refer si Senador Rapi. Yes. Doon sa PAW, palaging ganun daw ang ginagawa. Kaya nung narinig ko sa isang interview si
Pau Rueda Acosta. Rueda Acosta, sabi niya, kami lang naman ang tampulan ng ano niya, pero puro repair lang naman sila sa amin. Opo, sulatan, oo. Bakit hindi na lang dumiretso halimbawa? Sila yung merong mandato. Sabi ko nga sa'yo, NLRC meron. Opo. Ang human rights meron. Meron po, oo. Yung mandato na nasa ilalim ng batas, kasi merong alternative dispute resolution, merong opisina dyan, attached agency yan ng Department of Justice. Okay. Ang tungkulin nila, mag-train sila ng mga mediators, mga conciliators, mga arbitrators para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan eh. Tama po. Ang usapan kasi, yung malawakang pagsasaayos, yung long-term na epekto ng pagsasaayos, yun ang interest ng gobyerno. Hindi yung pag-awayin mo yung partido. Yun ang proseso eh. Hindi na kami nakakatanggap ng hustisya eh. Yun ang proseso kasi, Jen. Kaya baka namamali, nalilisya yung mga kabayan natin dahil sa gustuhan lamang nila na madalian. Oo. O madalian nga, pero nagkasundo ba? Oho. Naayos ba talaga? Yun ang tanong. Naayos ba talaga? Hindi naayos eh. Ayun. Kaya pinaghalimbawa ko yung gladiator spectacle sa Matandang Roma. Yun pala yun. Yun lang appetite mo na makaganti ka sa... Pero hindi talaga yun ang paraan para ayusin ang sigalot ninyong mag-asawa. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Opo. Ang pamamaraan ng batas natin, due process, kaya may katagalan ng konti dyan. Di ba? Ngayon, kapag hindi kayo makapaghintay, ayun nga, pupunta nga kayo doon. Ngunit, ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Kung ang tanong nila dyan, ay yung concern nila, tama ba yun? Hindi siya substitute ng ating mga korte at ng mga piskal. Sa mga tweed, walang basbas ng batas yun. Yung method ay arbitrary din. Opo. Sabi ko nga sa iyo, pangkaraniwan abusive, oppressive, sapagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Kung sino ipapapahiya, ay mapapahiya. Ewan ko kung nag-training siya sa conciliation. Kasi talagang pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya kung hindi ka nag-training. Pangkaraniwan, mga abogado ito. Ngayon, kung wala kang kasapatan na training dyan, at ang gawain mo lang para takutin mo yung para lang mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila, wala namang ganong proseso ang ating mga batas dyan. Monitor ba natin yung mga ganyang klase? Ano naman ang nangyari kaya? Binalikan kaya ng polis naman yun? Maaring mangyari rin yun. Posible po. Maaring hindi ngayon, ngunit sa mga susunod na panahon, baka may mangyari uli. Ito yung sinasabi natin. Ang kinatatakutan natin, kailangan kapanatagan at estabilidad ng lipunan. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring panandalian na bigyan mo ng konting resolusyon. Ngunit yung pangmatagalan, hindi ka nakakasiguro na walang babangon uli ng problema dyan, na baka mas malala pa sapagkat hindi na ayon doon sa inihingi ng ating mga institusyon. Kung paano ayusin at re-resolbahin sa tamang paraan. At sa paraan na itinatadhana ng mga batas. May kita ba yan? Ang laki ho nakita yan, Kong. Ba't hindi mo sinabi sa akin, di sana nag-vlog din ako. Pero hindi ako gagawa ng para sa akin sapagkat hindi naman ako preskal eh. Kasi hindi naman ako korte. Siguro pagpaliwanag na lang. Pero hindi yung... Pwede po. Nako, kung ilang milyon, Kong, sa loob ng isang buwan, kung sabihin nyo lang 1 milyon, 2 milyon, putong-puto ho. Merong ethical issue yan. At saka merong fiscal issue din yan. Sapagkat kung kumikita ka, teka muna, nagbabayad ka ba ng buwis sa kinikita mo? Kasi, at kung may ginagamit siyang halimbawa network, wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamit, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag nagpo-programa siya, nagpo-programa, napahiya yung may may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Ayun. Lalo na kung may kita dito, yung motivation, nagagamit mong pang-vlog at kung binabayaran niya, namo-monetize halimbawa sa internet, magkano ba yung kinikita riyan pangkaraniwan? Nako, kung sabi ko sa inyo, kung 1 milyon, 2 milyon lang sa kanyang style ng vlog, maliit po yun. Sabihin ko na sa inyo, maliit po kung 1 milyon, 2 milyon lang isang buwan. Di dapat siguro tingnan ng issue, paano nagbabayad ng tax yung mga ganito? Kung ganun karami yun. Kasi posible, opo.
Kung yung nagtitinda lang ng nung pandesal sa amin na maliit na bakery, nagbabayad ng income tax eh. Meron talaga, napaka-efficient nung mga maniningil ng buwis doon sa kainta dyan. Opo. Maliit na, maliit na panadirya lang. Talagang Palagay ko yun baka hindi pa kumikita ng 20 mil sa loob ng isang buwan yun eh. Tax Ngayon, map kung yan. ang sinasabi mo, kumikita ng ilang milyon? Kung 2 milyon lang ko, maliit po yun. Paano yung pagbabayad ng tax niyan? Sinubukan bang usisain ng BIR kung nakapagbabayad ng tamang buwis? Kasi nagagamit pala na income. Hindi talaga legitimate na services. Kung hindi, ang isa sa motivation para kumita ka. Sa mga katuwid, subjective ito. Kaya pala lalong dinadramatize. Opo. Kaya pala nilalagyan ng cinematic effect. So, maaring isa yun sa kaparaanan para yung mga tao, lalo silang pumunta ron sapagkat Totoo. nalalagay ako sa nadadramatize ito. Opo. So nagiging motivation, ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Para sa ganon ay meron pa siyang isang motibo, yung income pala rito. Totoo. Kung totoo yung sinasabi mo, Jen, ethical issue yun, Jen. Boosting po ang tawag nila. Sa mga katuwid, yung pagtulong mo na nakukulap-kulan ng ibang motibo. Mahirap yun. Opo. Mahirap yun. Ang buong akala ko, ito public service lang. Wala akong kinikita rito, lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo lang. Pero kapag halimbawa may katapat na pakinabang yun, ibang usapan yun, Jen. Ang kinakatiran po, yung kinikita ko naman dyan, pinamimigay ko rin sa mga tao. Minsan, nang humihingi ng tulong. I-account natin. Kailangan pasukin ng SGB, ng accountant. Tingnan natin yung kinikita mo kung talagang naibibigay mo rin sa ano. Pero hindi dapat sa ganong klaseng pagkaparaanan. Ayun. Sana ang tingnan natin, restorative justice talaga. Ang pinatutunguhan lahat, kaya mo kinukumpuni yung pagkakaalit. Halimbawa, nire-repair mo. Para sa ganun, tumibay ang ating lipunan. Tama, Hindi yung paghiwalayin mo sila lalo. Kumita ka pa. Pwede. Ito yung aspeto na medyo nakikita ko na walang logic dito, Jen. Saan lamang natin mapapatunayan na dapat yung project ng Supreme Court na noong pa nila iniisip at saka ng Integrated Bar of the Philippines. Ng IBP, okay? Opo. Ito yung mandatory na legal aid sana. Ibig sabihin, ito ay isang mekanismo na iniisip ng Korte Suprema sa pakikipagtulungan ng Integrated Bar. Ang Integrated Bar ay kalipunan ng mga abogado. Merong kasapatan at kaalaman sa batas ito. Mandatory na yung pagtulong. Parang ano ito, parang community service. Sa mga tweet, doon sila pupunta dapat. Ayun, Kasi may mandate yun. Abogado talaga yun, may mandate. At saka yung pag-uusap doon, confidential. Ayun. Hindi ganitong nakabuyang-yang ka sa publiko, kaya na-humiliate ang partido. So, imbes na matugunan mo yung problema talaga na maaring nagkapatawaran, hindi magkakapatawaran yan. Well, meron ko isang mabuting halimbawa na ibibigay sa iyo. Nung bago kami nag-break, Jen, isa sa aming confirmation hearing sa Commission on Appointments. Merong isang Brigadier General na nag-appear para confirmation. For confirmation. Sundalo. Hindi na-confirm at na-defer yata ng 2 beses dahil dumating yung asawa. Napanood ko yan, Kong. Ngayon, naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon, bago pumunta yung babae, yung asawa ng General Sibilia sa Commission on Appointments, nagpunta na pala sa opisina ni Senador Tulfo. Okay. Ito ngayon ang sinasabi ko sa'yo. Kung talagang natapos na, doon lamang sa pagpunta sa opisina ni Senador Tulfo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Lalong lumala eh. Paano ngayon yan? Brigadier General ito. Isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa seguridad ng ating bansa. Ngayon, yung asawa pumunta kay Senador Tulfo at nagreklamo. Ang ebidensya na hindi naayos yun, ay yung pagpunta niya sa CA. Kaya ang sabi namin, hindi naman po kami family korte. Bakit dito nyo dinala ito? Kumbaga, gusto ko sana nagpunta na pala kayo doon eh. Di ba dapat na-settle na doon?
O ngayon, nagpunta kayo rito, di parang forum shopping na ito. Dahil hindi naayos doon, pupunta kayo rito. Opo. Alam mo, na-delay yung confirmation ng tao. Hinaharang niya Ito yung sinasabi ko na, siguro, imbes na makatulong yun, hindi nakatulong eh. Hindi ba? Nako. Tsak nga ho, kung hindi nakatulong kasi hanggang doon, umabot pa sa pagdinig nyo sa CA eh. Alam mo, ang tingin ko, kaya marami sumulat sa'yo at nag-text sa'yo, kagaya ng binabanggit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa, sa dyaryo. Opo. One page na manifesto ng mga retired military officers. Ay, opo, oo. Na medyo nagpapahayag sila ng hindi magandang pagtanggap sapagkat meron daw tinawag na duwag si Sa isang pagdinig ng Senador Senado yan, Tulfo Kong. sa isang at yung taong yun ay namatay yata Oho. sa pagtatanggol sa ating bansa. Ngayon, kung Bayani pa ng ituring ng mga sundalo yun, Kong. Opo. ipinagkaloob niya yung buhay niya dahil sa bansa, pero natawag siyang duwag. Ngayon, ano ba yung bakit kinakailangan merong maganap na ganitong mga episodes? Ba't kailangan tawagan mo ng ganito yung sundalo? Ayun. Di ba? Meron pang isang vlog ako nakita. Kaibigan ko pa yun eh, si Sid Consunhi. Opo. Ng DMCI, oh. Nabigla pa ako ron eh. Opo. Sinabi niya, Mr. Consunhi, kahit bilyonaryo ka, wag mo kaming babastusin dito. Opo. Nakita niya ata nakatungo yung tao. Sumagot yun, nakita ko. Parang sinabi niya, hindi po ako natutulog. Oho. Hindi natutulog ka. Huwag kang bastos. Bigyan nyo nga ng kape ito. Opo. Para sa akin ay parang extreme na yun eh. Yun na Kumbaga sa weather ngayon, parang extreme weather na to extreme weather condition. Nasa ano na yata tayo? Nasa 41 degrees na tayo. Meron po iba, 43 hanggang 45 na, Kong. Oho. Meron na ba? Wala naman yata. Ikaw na tinatakot mo naman ako eh. Meron na, nakatala. Ang sabi nila, Mayo pa yata, darating mga 42.2. May 43 na? Meron na po. Mamaya, babasahin ko sa balita natin, Kong. No. Nako, ito, parang extreme naman yon, Jen. Opo. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganun sapagkat alam mo, yung mga taong yon kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo. Pinakikiusapan Ano man ang nyo lang. iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganun ang mga lengguwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules ninyo. Sa amin sa lower Kamara, house, opo. Jen, meron kaming rules doon eh. Okay, opo. In aid of legislation, maski na oversight, ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang doon sa mga extreme na silang nauna halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapikit lang siya, hindi mo kagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa, kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Pala talaga siya magsalita raw. Ang katunayan na hindi siya natutulog, sumagot siya eh. Na nga po. Hindi ba? Oho. Hindi po ako natutulog. Hindi, natutulog ka. Oho. Huwag kang bastos. Oho. So, yung motivation is questionable pagka ganun. Well, maring tama ka. No? Base sa representasyon mo diyan, maring tama ka riyan. Sapagkat, ba't ka kailangan magdala ng 4 na cameraman? Sariling cameraman po. Sarili pa niya. Marami namang nandun talaga eh. Di ba? Kung gagamit ka ng sarili mo, merong ibang motivation. Kaya maaring ma-question yung objective. Maaring pati yung paraan nung pagbablog niya halimbawa, tsaka yung pag-aayos niya ng mga disputes, merong motivation. Kaya lumalabas, hindi niya kayang confidential lang. Kailangan i-broadcast. Ayun. Kapag bin-broadcast mo at naging public at nasiraan ng karaniwan, yung reputational damage nandun. Pag yung reputasyon yun ang na-damage, karaniwan, irreparable damage yun eh. Kailangan magpakaingat ka doon. Walang makita dapat na ibang motivation, kundi talagang tapat na pagtulong lang. Ayun. Wala nang iba. Napapasok na ibang motivation. Kapag kami pumasok na ibang factor dyan, questionable yun. Pero sa ganong estilo kong well, aminin naman natin o hindi, naka-gain siya ng mga supporters at mga followers kong. Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. Anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Palagay ko habang pinag-uusapan natin ito,
kung sila'y nakikinig, Opo, yan. makikita nila kung paano. Opo. Kaya na kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Oho. Di ba? O, baka nga dyan, kung ngayon, may masama ang loob, kaya baka magalit sa atin. Bakit pinupunan natin ang kanilang hinahangan? Ang tawag nila, idol. Hindi bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isasaalang-alang po natin ang ating mga batas. Oho. So pati pagtulong po natin, ay may mga batas pong nakaayuda dyan. Hindi yung tutulong ka na lang na wala sa batas. Hindi pwede yun. Oho. Wala pong ganon. Lahat po ng gagawin na aksyon ng isang tao, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, ang pakikipagrelasyon niya, pati pagtatrabaho, palagay pong nakalagay sa batas. Oho. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Oo nga pala, Tatawag siyang ganon at tatakutin niyo yung isang tao. Meron yung 1908 case eh. Oho. People versus Mena yata. Okay. Wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ay lagay mo sa kamay mo ang mga batas. Hindi pwede yun. Pasakop ka sa batas. So yun po yung ating parameter. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, bato-bato sa langit. Yan. Ano, ng mga sundalo ko Ito yung binabanggit ko eh. Imbes na siguro malit na bagay lang, no? Meron kang inaayos lang eh. So unnecessarily nakagamit ka ng salita na hindi man kailangan. Ito yung buong mga retiradong opisyal ng Armed Forces nag-react. Opo. Lumaki o hindi lumaki? Naku, lumaki yung problema. Opo. Ito yung ating iniiwasan. Opo. Kapag ka ikaw ay tumutulong para yung alitan, anumang hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan, ay tutulong tayo, ito'y sa paraan na ma-restore natin talaga. Oho. Pangmatagalan, halimbawa, kung hindi man pamalagian. Yun ang pinaka-objective kung bakit kinakailangan natin yung dispute resolution. Ayun. Lahat ng alternative dispute resolution, mapa-mediation, mapa-conciliation, arbitration, ito yung alternative sa judicial system. Oho. Pero kapag ka ang ginamit mo, public halimbawa, at merong hiyaan, hindi ito ang paraan. Hindi ito, wala sa patakaran ng mga batas natin ito. Operation of public authority. Kasi hindi ka naman prosecutor eh. Hindi ka naman judge eh. Mang may sigulod kayo, punta ka sa korte kung sibil. Kung kriminal, pumunta ka sa piskal. Hindi ka pumunta ron eh. Pumunta ka dun sa senador eh. Halimbawa. O di usurpation niya. Sabi ko nga sa'yo, it is a poor substitute of the judicial system. Usurpation of authority. Wala eh. Hindi mo pwedeng akuin yun eh. Kailangan ma-realize ng tao. Kailangan buksan ng isip ng ating mamamayan. Hindi po ganito. Maaari pong may natutuwa sa inyo. Ikinatutuwa po ninyong napahiya po yung kalaban nyo. Yun na lamang pong inahangad ninyo, makabawi kayo eh. Yun nga, hanggang doon lang. Ngunit isipin pa rin ninyo yung kabila nito. Talaga po bang, sapat na po ba yung ikayo natuwa lang? Yung pong napahiya, anong gagawin nun? Ayun. Gaganda pa po ba yung samahan natin? Ang titingnan po niyo yung estabilidad po ng lipunan sa kanyang pangkalahatan. Ito po yung ating binabantayan. Naalala ko yung nag-viral ito sa social media kong. Parang meron siyang pang binatilyo ata, sabi niya, hintayin mo dyan ha, kakasuhan ka namin, papupuntahan ka namin, pakakasuhan ka. Sagot niya doon kay Senador Tulfo, wag na po. Sabi niya, wag na po. Magpapakamatay na lang po ako. Sabi niya sabay baba ng telepono. Nagpakamatay naman. Sabihin, siya mismo ko natulala sa doon sa naging reaksyon ng tao dahil doon sa kanyang mga binitiwang pahayag. At isa pa siguro pwede nating tawagan ng pansin na kaugnay niya ang ating pinag-uusapan din. Opo. Ano ba yung tungkulin ng Civil Service Commission tungkol dun sa halimbawa, yung mga public servants na pinatatawag sa opisina ni Senador Tulfo habang siya ay gumaganap sa tungkulin niya dun sa programa. Sa programa. Okay, sa vlog, opo. Kasi yung iba public servant eh. Totoo po, bilang senador kasi patatawag po siya. Bakit walang, parang tahimik ang Civil Service Commission? Wala ba kayong tuntunin?
kung kayo'y dapat na tumugon doon at kayo pahihiyain doon o hindi, o paano ang reaction ninyo kung sakasakali, paano kayo sasagot, sapagkat public office yung inyong i-represent doon pagdating doon eh. Totoo po. Baka mamaya, malagay sa alanganin ng opisina ninyo, ano ang magiging konklusyon? Ano magiging impact o epekto ng opisina ninyo sapagkat napapunta kayo doon na isang naging partido kayo, ngunit wala namang authority yun eh. Bakit ka pumunta ron? Oo nga po, no? Di ba? Yun ang gusto nating ihayag. Ano bang authority niya para magpatawag? Di siguro, baka As kasi... a vlogger, ha? Opo. Di siguro, kasi kung hindi siya pupunta, baka ipahiya sila sa himpapawid ko, eh. Palagi, yun na nga, Mas lalo, walang gagawin ng Civil Service Commission? Mga public servants ito, eh. Ito pa po sabi nito, bilang isang public servant, dapat bang nag-walk out at magsabi ng masakit na salita sa hearing sa Senado? Hindi ko naman alam kung nag-walk out siya. Nag-walk out ata siya baka naman pumunta lang sa palikuran siguro. Kasi ako minsan, akala nila nag-walk out ako. Pero nagmamadali ako dahil meron pang ibang hearing. Pero ito talaga, sinabi niya, talagang siya'y mag-walk out kasi hindi niya matanggap yung paliwanag nung kanyang tinatanong ko. Kasi mukhang yung ina-expect niyang sagot, hindi yun ang naging sagot nung tinatanong niya. Kaya para sa kanya, nagsisinungaling yun. Look out niya yung walk out na yun. Nasa kanya yun. At hayaan mong mag-conclude na lang ang taong bayan tungkol sa ginawin niya yun. Well, yan po yung ilan kong, siguro sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay. So dapat siguro dito maisip nating mabuti kung sa higit na nakararami, kasi ang binabanggit niya ko, hindi, pinagkakasundo ko naman yung mga taong lumalapit sa akin eh. Tapos yung mga naaapi, ako ang kanilang nagiging tagapagtanggol eh. Parang ganun po ang pinapakita niya sa ating mga kababayan. Hindi para ka si Robin Hood, noong panahon ni Robin Hood. Di ba? Opo, tama. Dahil sa taas ng taxation doon, wala nang maibayad yung mga tao. Ano na yun, yung, ano na pangalan niya, yung Nottingham, di ba? Opo. Hindi ko na alam yung, ano yun ang pangalan ng forest, yung gubat na kanyang... doon siya nagtatago, ginagalawan. Opo. Nakalimutan ko yung pangalan ng kagubatan. Kinukuha niya ngayon, nagnanakaw siya ngayon. Nag-hold up sila, para ibalik niya sa tao. Tuwan-tuwa yung tao sapagkat nabigyan ka nung ninakaw ni Robin Hood. Natuwa ka sapagkat may nabigyan. Pero yung paraan ba tama? Mali nga po. Does the end justify the means? Yun ang tanong dun eh, di ba? Kasi pagka ganun, walang saysay ang batas natin pag na-bypass yun eh. Nananatili po na ang pag-uusig nasa National Prosecution Service. At kapag kaya naiyahain po, ang talagang magre-resolve ba niyan, justisya po yung judge. Okay? Sa mga hindi ka pwedeng maging prosecutor, ikaw pa yung judge. Dito lang ang dami mong standard na mababaliwala eh. Totoo. In due process po, yung proseso hindi impartial. Maaring maabuso, oppressive, sapagkat maraming napapahiya. Katapos-tapusan, yung nagawa mo sa isang partido, nakasama naman sa isang partido, wala ka rin naayos eh. Hindi ganito yung tinutumbok ng ating ng ating mga batas para magkaroon ng kapayapaan, nag-stability ang lipunan. Kapag ka ganon, payapa tayo, masaya tayo, ano man ang problema, yung pagkakaisa napapanatili natin. Pwede po yun, mga ganon. Kasi napaka-mapuwersang motivation yan dyan. Well, kung totoo ang sinasabi mo na napakalaki ng kita pala riyan, nagkakaroon ng kulay yung paraan ng kanyang pagtulong. Opo. Kasi hindi talaga yung katapatan yung nangingibabaw dyan. Kung hindi, meron palang ibang anggulo. Totoo po ko. Kung ganun kalaki yung kinikita, at sa paraan na yan, doon niya napapanatili yung kita niya na yun. Kaya pala ganun ang paraan. Kahit pala wala sa hulog, sabi nga natin. Dahil wala namang personality, walang authority, nakakagawa siya ng ganyan. Kaya pala yung kanyang pantakot ay gano'n na lang. Kasi nga naman ko, kumita ka na, dumami pa followers mo, at pagkatapos, siyempre, kumbaga... Sabi niya, everything to gain.
Well, opo, wala natin to lose. So, di ba, buti na lang, may nagtanong pala, kaya natin Opo. nabigyan ng konting pasada yan, napasadahan natin. Kasi kung wala nagtatanong, baka naman sabihin nila, ba't tayo nakikialam dyan, ano? Kaya lang, inaalala nga natin. Ngayon, lumitaw na nga yung mga concerns na yan. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, maibigay natin ang sarili nating pananaw tungkol dyan sa paraan ng kanyang pagre-resolve o kaya pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi tayo naiinggit dun sa ano dyan. Kailangan nating i-clarify ito. Tayo rin tumutulong tayo sa paraan na hindi naman ganun na kinakailangan malaman ng buong daigdig kung anong ginawa natin at ang kakapahiyan. Sa maliit na bahagi ng ating kakayahan, nakatutulong din naman tayo dyan. Totoo po. At least wala tayong napahiya kung ano ha. Hindi nga lang tayo kumikita dyan. Ano? Nauutagan pa nga bisan ko. Pero doon sa, aywan ko lang po, kasi meron din atang isang vlogger, parang isang abogado kong, aywan ko na lamang, kasi ang binabanggit naman ata, kung meron din sigurong mapagsusumbungan, pero ito kasi parang personal kong ayaw kong puntahan doon sa aspeto din ng... Ako marami nagsusumbong sa akin, pero sumusulat ako. Opo. Yung kanilang kung sulat yun, lalakipan ko ng sarili kong sulat, i-attach ko yung sulat niya, pinadadala ko sa mga concerned agencies na kung saan naakala ko na mabibigyan nila ng resolusyon, yung mga hinihingi nilang mga kasagutan. Marami to, halos araw-araw din. Opo. Well, ito nga po, kasi alam ko yung original na asawa ata ni Senador Rapi, may mga reklamo pa sa kanya. Kaya nga, kung ito anya haharapin na, nagsumbong sa tulpo, di ka alam paano niya re-resolvehin ito kung magsumbong siya sa ganang mamamayan, anong gagawin mo? Sabi ko, bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Hindi ko po kaya. Opo. Hindi naman ganun kasi yung plataforma natin. Hindi natin, hindi ganun, hindi public na ganun. Sapagkat wala tayong magagawa pagka pahiyaan ng ating tuntunin. Opo. Well, sana naman, maunawaan tayo ng mga supporters ni Senador Rapi kung bakit natin natalakay sa episode natin itong paksang ito ngayon, Kong. Sasalamatan natin kung inunawa nila dyan. Halimbawa, nakatulong tayo para buksan ang isip ng iba. Maaring yung iba ay nagkaroon ng pagdududa tungkol dun sa paraan. Maaring nagdadalawang isip sila. Kaya natin ginagawa ito para tulungan sila mabuksan ang isip sa yung mga paraan talaga. Ano ba yung nakalatag ng mga institusyon? Yan. Ang dami po nito. Sinabi na natin yung PAO, katarungang pambarangay, meron ding SENA yung NLRC, merong SENA yung OWA, kung halimbawa OFW ka. At sa maraming pagkakataon, pati nga yung Supreme Court na nagtatangka ngayon na maging mandatory na yung legal aid. Nakasama na yung integrated bar. Para sa ganun, yung access sa hustisya, makamit lalo na yung mga mahihirap nating kababayan. At kung kinakailangan, mapadali. At sa mga kababayan naman natin na masyado nang mainipin, maghintay naman po kayo. Sapagkat yun po hinihingi naman ng due process. Yung pong gusto ninyong madalian, pangkaraniwan po, nadidisgrasya po kasi pag mamadali. Di ba? Ay, nako.